Itinuturing ngayon bilang bayani ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard na isa sa mga nasawi sa lumubog na Roro Ferry sa Basilan. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para maisalba ang ibang pasahero. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado. Napaiyak na lang si Selina dahil habang kinukwento kung paano sinakripisyo ng kanyang kapatid, si Seaman First Class Alcaizar Hadjail, ang kanyang buhay para lang maisalba ang ilang pasahero ng lumubog na MV Tricia Corstine 3 sa karagatan ng Haji Mutamad sa Basilan. Isa sa mga pasahero ng barko si Alcaizar at isa ring miyembro ng Philippine Coast Guard na papunta sana sa Hulosulu para sa kanyang bagong assignment. Base sa kwento ng ilang na-rescue na pasahero sa pamilya Hadjail, si Alcaizar ang tumulong sa mga pasahero para makaligtas habang unti-unti nang tumatagilid ang barko. Yung mga ibang survivors, yung mga nakasaksi na tumulong po siya doon, naka-life vest siya. Tapos yung mga survivors na, sabi na natulungan pa sila. Ang sabi ng isa, naka-life vest daw, pero ngayon nakita namin yung picture. Wala na siyang life vest, siguro binigay niya sa iba. Saan daw yung natulungan niya, ma'am, na makasurvive? According kay Atty. Sajili, narinig niya pa daw po yung boses ng kuya ko na nag-i-instruct doon sa taas ng barko. Sa gitna ng trahedya, nakatawag pa si Alcaizar sa kanyang asawa at pinapunta ito sa Coast Guard Station para humingi ng tulong. Punta daw dito sa PCG office para humingi ng tulong. Kasi lulumubog na daw at tumagilid daw po yung barko. Ano bang sabi niya? Yun lang po, napatay na po yung signal and then pumunta na po dito yung asawa niya kasi asawa niya may motor. Naglabas din ng hinaing ang pamilya Hadjail sa Philippine Coast Guard dahil tila kinalimutan na raw ang kanyang kapatid. Ngayon po, nananawagan ako sa head ng Coast Guard dito sa Zamboanga. Alam po ninyo na wala ang kapatid ko. Pero bakit hindi ninyo binahanap? Alam ko ba na Coast Guard ang kapatid ko? Naiintindihan ko na may mga dineploy kayong Coast Guard sa dagat para hanapin yung iba, para mag-rescue ng iba. Pero yung kapatid ko, walang yung Coast Guard yun. Ang dami ng Coast Guard, ang dami ng speedboat. Hindi po ninyo binahanap. Hanggang ngayon, wala kaming narinig sa inyo. Alam nyo na yung kuya ko, Coast Guard. Alam nyo yan. Isa sa tatlong mga labi na na-retrieve nung linggo ay kay Alcaizar. Positibo itong nakilala ng mga kaanak. Na-identify din ng mga pamilya ang labi ni Mandur Uyob. Nakita kasi sa CCTV ang huling suot nitong damit nang palis pa lang ito papuntang pier. Pero nawawala pa rin hanggang ngayon ang asawa at anak ni Manur. Hindi, kuha ito sa CCTV nung pumunta na siya dun sa barko kasama ang asawa niya. Ayan o. Yan. Tapos may nakasulat yan, outer space. Yun na talaga yung damit niya. Yung positive na talaga yung damit niya. Ito na ang damit niya. Umaasa naman ang ilang kaanak ng mga nawawala pang pasahero na makikita pa nilang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Gaya ni Rodolfo Cabilan na hindi pa rin nakikita ang kanyang anak na isang oiler sa lumubog na barko. Sana po sa mga PSG, sana tuloy-tuloy ang search and rescue para makita lahat ng mga iba, baka nandun pa sila alin. Ang hirap sir. Layo pa sa amin, buhol pa. Sa huling bilang ng PCG, umaabot na sa 41 ang mga nasawi sa paglubog ng Roro vessel. Posible pa itong umakyat habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.